Imagine nakatira ka sa isang lugar na napapagitnaan ng malaking bundok at napakalawak na ilog. Para marating ka, kailangan pang dumaan sa isang nakabiting tulay, lubak-lubak na daan at mga sapang nakaharang sa daan. Sa lahat ng barangay na na-assignan ko, I thought na ito na ang pinakamadaling pasukin. Until this happened. May natanggap tayo na bad news. May bata daw na namatay dito. Pero ano ba talaga ang nangyari? For today's video, pupunta tayo sa Barangay Malubo para alamin kung ano at bakit ito nangyari. Bakit may putol na daan dito at ano ang kaugnayan nito sa trahedyang nangyari dito sa Barangay Malubo. Hello guys, good morning. Andito tayo ngayon sa Josefina, Zamboanga del Sur. Palabas tayo ng bahay namin. For today's video, pupunta na naman tayo sa isang napaka-remote na barangay dito sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Sa last video natin, pumunta tayo ng Sitio Lactayan. Itong barangay na pupunta natin, ito yung sintro ng Sitio Lactayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng lugar. Punta muna tayo sa Retsyo. Unless may mangyaring interesting, kita na lang tayo doon. So, andito na tayo sa Mahayag guys. Welcome to Mahayag, Zamboanga del Sur. Ito na yung munisipyo na nasasakupan ng Malubo. Before tayo pumunta doon, punta muna tayo sa RHU. Prepare natin yung mga dadalhin natin doon, mga items na pamimigay natin doon. Hopefully marami ng mga medicine. Prepare muna kami guys ha. Bye bye. So yun na nga guys, palabas na kami ng munisipyo ng Mahayag, Zamboanga del Sur. So papunta na kami ng Malubo. Sa mga gamit na pre-prepare namin is paracetamol, mga maintenance drugs like losartan at saka amlodipine para sa mga high blood doon. Tapos madali din kami na pills at saka yung vaccines namin. Para makapunta tayo doon guys, para makarating tayo sa Barangay Malubo, kailangan pa nating dumaan ng tatlong barangay, which is Barangay San Vicente, Barangay Dilusum at saka Panagaan. Dadaan din tayo sa hanging bridge, mga bato-batong daan at mga sapa na nandun sa gitna ng daan. Papakita ko sa inyo mamaya. So, ito na guys, ito na yung first barangay na madadaanan natin, San Vicente. So ito yun guys, yung pinakita ko last time, ito yung hospital. Ito lang yung nag-iisang hospital na pwede nilang pagdalhan ng mga kapamilya nilang may sakit. I-flash ko na lang sa screen kung ilang kilometers to. Pero kung titingnan mo sa Google Earth, hindi naman siya talaga ganun kalayo compared sa Paraiso, Mahayag, Zamboanga del Sur. But the problem is yung daan talaga. Kasi yung daan nila hindi talaga basta-basta, especially pag umuulan. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit ganun kahirap ang pinagdadaanan nila every time pumupunta sila dito. So ito na guys, ito na yung boundary ng Dilusum at saka Barangay San Vicente. Yung mga barangay na dadaan natin guys, sakop pa din ng Mahayag, Zamboanga del Sur. Ito na yung Barangay Dilusum. Pumupunta din kami dito pero hindi ko na lang binablog kasi maganda naman yung daan, mabuboard lang kayo. Dito banda yung last time guys na may nakita kami na disgrasya na daanan namin, papunta kami ng Panagaan nun. Bibigay sana kami ng mga purga para sa mga bata, madadaanan kami na disgrasya dyan. Kawawa naman si nanay. Si nanay talaga yung napuruhan. Okay naman yung ginawa nila. The problem kasi is kahit isa sa kanila wala talaga tumawag ng ambulansya or mga rescue. Yun nga, kung hindi kami dumating, hindi talaga sila tatawag. Kami pa talaga yung tumawag ng rescue. Buti na lang nadaanan namin, papunta kami ng school para magpurga ng mga bata. Pag ganyan guys, the first thing you need to do is to call an ambulance talaga. Para if ever na may mapuruhan talaga, maagapan agad. So ito na guys, andito na tayo sa boundary ng Panagaan. This is the third barangay na madadaanan natin. So dyan sa unahan guys, may makikita tayo dyang paliko sa left. So dyan tayo papasok. Dito tayo sa left guys, kasi yung daan pa diretso, pa Josefina na yan, Municipality of Josefina. Tabi muna tayo. So dito tayo sa left guys. Sundan natin tong sasakyan na to. Saan kaya pupunta to? Bago pa naman. Kawawa yung sasakyan guys Pero kayang kaya yan. Rush yan Toyota Rush. Hanggang dyan lang siguro yan kasi mahirap na dun sa baba nitong daan na to. Dito lang pala.
Bago pa yung sasakyan, no? So dito lang tayo guys. So dito guys, hindi pa kami mahihirapan kasi maganda pa yung daan, simentado pa. So ang bundok na yan guys, yan, yung bundok na yan, kikita natin ngayon, sakop na yan ng Malubog. Pero itong dinadaanan natin ngayon, sakop pa to ng Panagaan. Yan, yung bundok na yan, sakop pa yan ng Malubog. Kita niyo yan guys, napakataas ng mga bangin sa kilid natin. So prone to landslide din to. Kaya nag-iingat talaga kami dito. Kasi baka mag-landslide. Yan rin yung rason na hindi kami masyadong nagtatagal dito. Kasi prone to landslide talaga. Okay lang pag na-stranded ka lang. Ang problema, pag dadaganan ka ng mga bato. So yan bundok na yan guys. Sakop yan ng Malubog. So dito na guys, dito na tayo sa ilog ng Pilas. So dito na magsa-start yung challenge natin kasi hindi na simentado. Then makikita natin yung hanging bridge na dadaanan natin papunta doon. Napakahirap dito guys is kapag dumadaan ka tapos may nakasalubong ka na motor. Pero so far hindi naman mahirap ngayon kasi wala naman tayong nakasalubong tapos hindi umuulan. So yun guys, andito kami ngayon sa approach ng tulay. May nakasalubong kami na taga rito rin. Hingi siya ng maintenance drugs niya which is ang Losartan. Binigyan muna namin before kami mag-proceed. In-assess muna namin, may assessment kasi kami na for NCD. Yun ang sinusulat ni. Bigyan din namin sila ng card para manghingi sila ulit doon sa RHU. Madali na lang, hindi na masyadong hassle. Ito yung sinasabi ko guys. Pag may dala silang produkto, kinakarga pa nila doon. Kaya raman day. Yun guys, sinattempt ko sana na itulak yung kuan kung hindi talaga makaakyat dito. Tulak ko sana motor pero kaya pala. Kasi sabi niya, yun daw ang karga niya is less than 100 kilos. Pero mga around 100 kilos above, hindi na daw talaga makakaakyat dito. So, yung ginagawa nila, tinutulak nila. Or kung wala talagang pwedeng makapagtulak, binababa muna nila yung mga karga nila. So, iaakyat muna nila yung motor nila, tapos yung mga karga nila, kinakarga nila sa balikat nila. Makapunta sila dun sa kabilang dulo ng tulay. Sige te, ato sa mite. Sir, yun natin guys, yung nakasalubong natin, teacher yun dito sa Pilas Elementary School. So nagmumotor lang sila sir dito, no? Ang ganda pa ng motor nila. Thank you. Sabi ng driver nung malaking sasakyan na una kayo. So thank you so much. So andito na kami sa sentro ng Pilas guys. Ito yung sinasabi ko na puro kuno ng Malubog. From here to Malubog, babiyahe pa tayo ng 3 kilometers na ganito yung daan. Himunes muna kami dito. May bata kasi dito. Marisame! So yun na nga guys, paalis na kami. Huminto kami doon sa bahay ni nanay kasi marami kasing naghihintay sa amin doon. Magpa-BP, tapos manghihingi ng mga medicines. Isa din yun na rason na nagiging komplikado tong barangay na to kasi itong barangay na to is sakop pa ng Malubog, pero the problem is 3 kilometers pa to. Napakalayo pa nito. Papunta doon sa sentro talaga nila. So yung mga tao, hindi na sila pumupunta doon sa sentro. Ang ginagawa nila, dito na sila nag-aantay sa amin, pinaparan na nila kami. Kaya ako nasabi na komplikado kasi instead na 2 barangay lang yung schedule namin ngayon, nagiging 3 na kasi nag-consume pa kami ng time dito. Matatagalan talaga kami pag pumupunta kami dito. Isa din yung rason kaya nagiging komplikado. Tsaka isang rason pa, itong daan nila, napakalubak-lubak ng daan, tapos ang lalaki ng mga bato. Kita niyo yan, lalaki ng mga bato. Ang problema dito, napakatarik ng mga bato. So pag kami pumupunta kami dito, yung ginagamit talaga namin ng motor is pang off-road talaga. Bangin na dito sa right side natin. Tapos dito naman sa left, pwedeng gumuho yung mga lupa. Ito din guys, sometimes may makakasalubong pa kami ng mga malalaking sasakyan dito. So nakikita nyo guys, hindi klaro sa camera pero
yung daan nila mabato tapos mabuhangin. Delikado din yun kasi dumudulas ang gulong sa mga buhangin. Tapos ang lalaki pa ng mga bato. Yun ang lalaki ng mga bato sa gilid. Advantage lang dito kasi guys, may mga malalaking sasakyan na pumupunta dito. Nagkakwari sila para makadaan pa yung mga malalaking sasakyan nila. Dapat will maintain talaga yung road. So may mga benefits din na makukuha yung mga taga rito. So ito na guys, oh. Ito na yung first na sapa na madadaanan natin. Dun yan, galing yan dun. Tapos papunta dun sa ilog. Wala pa masyadong tubig ngayon kasi hindi maulan dito sa amin ngayon. Kaya wala pa masyadong tubig. Pero pag umuulan talaga, tumataas talaga yung tubig dun. Sometimes hindi na kami makadaan. Inaantay pa talaga namin na humupa yung tubig. Mga 1 to 2 hours. Ito yung sinasabi ko guys, oh, na delikado sa landslide. Yan. So ito din guys, oh, you know, landslide prone area talaga dito. Tapos may mga bato pag nasa gitna. Ito guys, dito talaga kami nagsa-struggle. Kasi napakatarik na ito. Hindi talaga klaro sa camera, pero napakatarik nito. Tapos mabuhangin pa. Ay, salamat. Nakaraos din tayo guys. So, careful lang tayo dito kasi sobrang mabuhangin yung daan. Ito din guys, oh, sobrang steep, very steep yung daan. So careful tayo dito. So nakikita nyo guys, parang yung mga malalaking bato nasa gilid. So may tire trucks tapos nasa gilid yung mga bato. Dahil yan sa mga malalaking sasakyan na dumadaan dito. So at least makakadaan na yung mga motor. So ito guys, ito yung sapa din. Sapa na nasa gitna ng daan. Papunta yan dun sa ilog nila na malaking ilog. So yung mga produkto nila guys na nakikita nyo, ang dami mga niyog, coconut yung mga produkto. So kinukupras nila to, kuprata yan sa Tagalog. Tapos dinideliver nila doon sa Mahayag. Dumadaan sila doon sa hanging bridge. Grabe yung mga ano mga bakte, mga maliit na baboy. Makikita nyo guys, mga equipment sila dito na pang quarry. Kasi nagkina-quarry na nila yung kanila dyan, no, ilog. So ito na yung Malubo guys. Pero hindi muna tayo hihinto dito. Punta muna tayo sa Tulan. Kasi yun yung unang barangay na pupuntahan natin. So yung Tulan guys, pinakita ko na sa inyo yun last time. Yun yung sinasabi ko na wala masyado nakakaalam dun. Pero in Bisaya yun. Yung vlog na yun is Bisaya. So ito pala yung nila guys, yung school nila, Malubo Elementary School. Ito yun guys. So, malit lang ng estudyante dyan kasi yung kasi nila, every purok nila may mga school sila. So pag may mga schedule kami sa school like school-based immunization or purga, nagpupurga kami ng mga bata, nagiging komplikado yun para sa amin kasi sa isang barangay 3 yung school na pinupuntahan namin. Ang problema pa, napakalayo pa ng mga school. So hindi talaga namin mapuntahan in one day. Yung isang school nila dun yun sa Laktayan, yung sinasabi ko last time, yung nasa ibabaw ng bundok. So guys, hindi ko na lang ipapakita yung journey namin papunta dun sa Tulan kasi naipakita ko na yun last time. I'll see you in Malubo na. So andito na tayo sa Barangay Malubo. Tapos dyan, papakita ko sa inyo mamaya dyan yung mga views nila. But for now, magtatrabaho muna kami. Tapos ipapasyal ko kayo dito. So magtatrabaho muna kami guys. Bye bye. Dito tayo ngayon sa likod ng health center. Kasi nahihiya pa akong magsalita ng Tagalog in front of other people. So dito lang tayo. Kukwento ko na lang sa inyo. Nakausap ko yung BHW namin. May sinabi siya sa amin na very sad na news na according to her, may bata daw kuno na namatay dito. Yung mama, okay lang yung mama, pero yung bata namatay daw. Hindi sila sure kung ano talaga ang reason. Basta namatay. Share ko lang sa inyo kasi very sad kasi because the main reason talaga na hindi pumupunta yung mga buntis dito or yung mga anak hindi pumupunta ng hospital kasi napakalayo pa talaga ng hospital nila dito. First na hospital na
makikita mo, pinaka malapit na hospital. Hindi ko pa lang sure kung ilang kilometers. Papakita ko na lang sa screen. Nandun pa sa Mahayag. Babiyahe pa sila. Daraan pa sila sa mga bato-batong daan. Dadaan pa sila sa tulay. Actually guys, meron silang daan dito na maganda. Yung mention ko last time nung pumunta tayo ng Sitio Lactayan, may daan doon na hindi pa natatapos. Supposed to be October 2024 tapos na yun. Kung natapos sana yun, wala na sanang mangyayaring disgrasya like yung nangyari sa bata. Kasi hindi na sila dadaan doon sa hanging bridge. Very sad talaga. Kakain muna kami guys, tapos mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan yung daan, anong itsura ng daan na hindi pa natapos until now. But before natin puntahan yung daan, appreciate muna natin ang view ng Barangay Malubog. So yun na nga guys, tapos na kaming mag prenatal at immunize, no? Pauwi na kami. Dito ang daan papunta tong hanging bridge na dinaanan natin kanina. Dito naman yung daan na 2024 pa dapat matapos, pero until now hindi pa natatapos. So ngayon pupuntahan natin anong itsura doon. Dito dumadaan yung mga malalaking sasakyan, dumadaan sila diyan sa ilog. Tapos dito naman sa kabila, dito yung daan. As you can see, may simentado na, di ba? So ngayon pupuntahan natin ano bang update doon. Kasi 2026 na hindi pa natatapos. Sayang kasi supposed to be yung daan na to papunta to ng Guripan. Pag dito sila dumaan, hindi na sila dadaan ng hanging bridge, hindi na sila dadaan ng tulay. So mas madali na yung transpo nila pag may mga emergency like may nanganak. We'll see ano na ba ang hitsura ng what. So see, as you can see, may mga line-line na, di ba? Dito pa lang may mga line-line na. So ito na, oh. Napakatarik din ng daan dito, tapos napakaliko-liko. So di ba? Parang highway talaga, oh. Kita nyo ba 'yan? Ang ganda pa ng mga pintura guys, oh. May mga pintura na. Overlooking masyado dito guys. Grabe naman ang mga landslide dito, oh. Napakadelikado. Malalaki ng mga bato. Kasi ang mga lupa dito kasi palanas. Kaya nahihirapan daw silang ipagpatuloy ito kasi palanas yung lupa. So ang ganda pa dito guys, oh. Pero dito na tingnan nyo guys, ala na. Saan tayo dadaan dyan? Baka may portal dito papunta Encantadia. May nag-comment last video natin, yung pinakita natin to. Baka daw may portal dito na papunta na Encantadia. Tingnan nga natin, baka may portal nga. Baka may portal nga. Tingnan natin. So wala talaga guys. So ito na yung sitwasyon ng dito, daan. Kaya na bahala humusga. Palipad tayo ng drone. Nakakalungkot isipin na andyan na eh. Sinimulan na. Pero for whatever reason, di talaga matapos-tapos. Kung pwede lang sanang madaanan to, siguro wala sanang buhay ang nasayang. Ang ipinapanalangin ko na lang
ay sana wala nang mangyaring ganitong klaseng trahedya. At sana huwag ipagkait ang mga oportunidad na dapat para naman talaga sa kanila.